Hello, at welcome sa Cloud B Movie Recap. Nagsimula ang pelikula sa isang kagubatan kung saan masayang nagsasayawan ang mga ibon. Ang batang ibon na si Blue ay hindi pa marunong lumipad. Biglang nagkagulo ang mga ibon dahil sa isang pangyayari. Nagulat na lamang si Blue nang nasa loob na siya ng kulungan at sakay na siya ng eroplano kasama ng iba pang mga ibon. Ang mga ibon pala ay nakuha ng mga smuggler. Samantala, habang nasa loob ng truck ang mga ibon ay hindi napansin ng truck driver ang stoplight. Sa biglang pagpreno nito ay hindi napansin ng truck driver na aksidenteng nahulog ang isang kahon kung saan nasa loob si Blue. Maya-maya ay isang batang babae na nagngangalang Linda ang nagbukas ng kahon at kinuha nito si Blue at inalagaan. Lumipas ang maraming taon, si Blue ay inaalagaan mabuti ni Linda at palagi lamang ito nasa loob ng kanilang bahay. Isang araw, dumating ang isang lalaking nagngangalang Dr. Tulio Montero. Dahil si Blue ang lalaking ibon na natitira sa kanilang lahi, nais kunin ni Tulio si Blue at dalhin sa Brazil para ipares sa natagpuan nilang babaeng ibon na kalahi nito para iligtas ang kanilang lahi. Ngunit tumanggi si Linda dahil maselan si Blue at hindi ito marunong lumipad kaya hinagis ni Tulio si Blue para paliparin ngunit bumagsak si Blue kaya nagalit si Linda at pinaalis si Tulio. Ngunit nakiusap pa rin si Tulio dahil hindi na siya pinansin ni Linda ay iniwan niya ang kanyang calling card. Dito ay pinag-aaralan ni Blue kung paano lumipad ngunit hindi niya ito magawa at nakita ni Linda ang nangyari. Samantala, pinag-iisipan ni Linda ang mga sinabi ni Tulio at kinausap niya si Blue at pumayag naman ito, kaya nagpasya siyang sumama sa Brazil kasama si Blue. Pagdating nila sa Rio de Janeiro sa Brazil nadatnan nila ang isang carnival celebration. Habang si Blue ay nasa hulihan ng sasakyan ay lumapit ang dalawang ibon at hinihikayat nila si Blue na lumabas sa kulungan ngunit tumanggi si Blue kaya umalis na lamang ang dalawa. Pagdating nila sa aviary napakaraming ibon ang inaalagaan dito kasama ang ibon na si Nigel. Dito ay ipinasok na si Blue sa kulungan ni Jule ang natitirang ibong Macau. Nang nasa loob na si Blue ay natakot ito kaya tinawag niya si Linda at nag-aalala naman si Linda sa kanya. Maya-maya ay nakita ni Blue ang napakagandang ibon na malaanghel sa paningin niya. Ngunit bigla siyang sinugod nito at tinapakan siya sa leeg. Maya-maya ay inaya ni Jule si Blue para tumakas ngunit inakala ni Blue na gagawin na nila kung ano ang nais ni Tulio ngunit tinarayan siya ni Jule dahil sa maling iniisip ni Blue at mahulog sila. Habang pinapanood ni Linda at Tulio sa monitor si Blue at Jule ay iniwan muna silang dalawa para magkaroon ng privacy. Samantala, nag-aalala naman si Linda kay Blue na iiwan nila ito ngunit sinabi ni Tulio na naroon naman si Silvio para bantayan si Blue at Jule. Ngunit nang marinig ni Silvio ang ingay sa loob ng kwarto ay sinilip niya ito at nakita niya si Nigel at hinawakan, ngunit isang maliit na tela ang nilapat nito sa bibig ni Silvio at nawalan nito ng malay. Dito ay binuksan ni Nigel ang pinto at pumasok ang batang nagngangalang Fernando at kinuha si Blue at Jule. Habang nasa restaurant si Tulio at Linda ay may tumawag kay Tulio na nawawala si Blue at Jule. Nang makabalik sila sa aviary ay umiyak si Jule sa pagkawala ni Blue at sinisi niya si Tulio. Samantala, nasa kulungan si Blue at Jule pinunit ni Jule ang tabing ng kulungan nila at inutusan niya si Blue na magpanggap na patay sa huli ay sumunod na lamang si Blue. Dinala ni Fernando ang dalawang ibon kay Marcel na isang smuggler para ibenta sa black market at binayaran siya ng pera ngunit nang buksan ni Marcel ang kulungan ay nakita niyang patay na ang dalawang ibon kaya kinuha niya ito at nagalit kay Fernando dahil kailangan niya ang ibon na buhay, ngunit tinuka ni Jule ang kamay ni Marcel kaya nakalipad siya ngunit hinarang naman siya ni Nigel at ibinalik sa kulungan si Jule at nilagyan silang dalawa ng kadena ni Marcel. Dinala ni Fernando si Blue at Jule sa isang silid na maraming nakakulong na mga ibon. Nang pinaalis na si Fernando ni Marcel ay narinig niyang masama ang plano ni Marcel sa mga ibon. Sa kulungan, pinipilit ni Jule tumakas at nakatakas na siya. Dahil may kadena sila nahirapan si Jule lumipad dahil hindi marunong lumipad si Blue kaya tumakbo na lamang sila. At hinabol sila ni Nigel at nang tauhan ni Marcel at nakatakas nga ang dalawang ibon. Nang nasa kagubatan na sila ay natatakot si Blue dahil hindi siya sanay sa ganoong lugar. Samantala, si Linda at Tulio ay hinahanap si Blue dahil sa pagod ay nakatulog ang dalawa at nilapitan sila ni Fernando at ginaising. Sinabi ni Fernando na alam niya kung nasaan si Blue at pinakita niya ang balahibo nito. Nang makita naman ni Marcel na nawawala ang dalawang asul na ibon ay galit na galit ito sa dalawang tauhan niya, ngunit si Nigel ay inutusan niyang hanapin ang dalawa. Sa kagubatan, gumagawa ng paraan si Blue upang maalis ang kadena sa kanilang paa ngunit hindi nila ito magawa. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanila ang dalawang batang toko-tukan at pinagtutukas sila ng mga ito.
Narinig naman ni Rafael ang ama ng mga batang tuko-tukan ang nangyayari kaya sinaway niya ang kanyang mga anak. Hiniling naman ni Jewel kay Rafael na tulungan silang maalis ang kadena sa paa nila, kaya isinuhestyon ni Rafael si Luis na isang bulldog para makatulong sa kanila upang maalis ang kadena, ngunit nais lamang maglakad ni Blue dahil hindi siya nakakalipad. Kinausap ni Nigel ang isang kawan ng mga marmoset na pinamumunuan ni Mauro upang hanapin si Blue at Jewel, ngunit nang humingi ng kapalit si Mauro kay Nigel ay inilipad nito sa himpapawid at hinulog ito kaya napilitan pumayag si Mauro. Samantala, tinuturuan ni Rafael si Blue lumipad kasama si Jewel, upang mabilis silang makapunta kay Luis. Ngunit nang lilipad na si Jewel ay hindi na naman nagawa ni Blue ang lumipad at bumagsak sila sa hang glider. Natuwa si Blue dahil parang lumilipad na siya ngunit nang ibukan niya ang kanyang pakpak ay natangay sila. Ang hangin kasama si Jewel at bumagsak uli sila sa isang hang glider at dumikit sila sa mukha ng taong nakasakay dito at bumagsak sila sa surfing board. Nakita ni Rafael ang truck kaya sumakay na sila dito upang makapunta ng mabilis kay Luis. Tinulungan ni Fernando si Linda at Tulio upang hanapin si Blue, ngunit sa dami ng tao ay hindi makadaan ang sinasakyan nila, kaya gumawa ng paraan si Fernando. Sumakay sila sa motor upang puntahan kung nasaan si Blue at Jewel. Nakarating na ng pamilihan ang truck na sinakyan nila at bumaba na sila. Dito nila nakilala ang red-crested cardinal na si Pedro at ang kanyang kaibigang yellow canary na si Nico. Ang mga marmoset naman ay minamanmanan sina Blue at Jewel at kinukuhanan ng larawan at ni-report sa kanilang pinuno na si Mauro. Dumating sila sa isang nagaganap na party kung saan nagkakasayahan ng mga ibon, nahinto ang kanilang pagsasaya nang biglang dumating ang grupo ng mga marmoset at nais nilang kunin si Blue at Jewel, ngunit binalaan sila ng flamingo. Ilang sandali pa ay naglaban ang mga ibon at mga marmoset, nang papaalis na sana si Blue at Jewel ay hinarang sila ng mga marmoset, ngunit itinakas na sila ng flamingo upang ilayo sa mga marmoset. Samantala, narating na rin ni Linda ang pinagtaguan sa mga ibon ngunit wala na silang nadat ng mga ibon doon. Inamin ni Fernando kay Linda na siya ang nagnakaw kay Blue at Jewel dahil sa pangangailangan ng pera. Maya-maya ay dumating ang dalawang tauhan ni Marcel at nalaman nila na ipupuslit na ang mga ibon kasabay ng parada at dalhin sa Paleopron upang hindi sila mapansin kaya nagmamadali si Linda at Tulio para sundan sila. Sa kasamaang palad hindi marunong magmaneho ng motor si Tulio kaya naiwan sila ng motor, kaya si Linda ang nagmaneho nito. Samantala, naabutan ni Nigel ang mga marmoset na binugbog ng mga ibon. Isang maliit na ibon ang pinagbuntunan niya ng galit at inamin ng berdeng ibon na pupunta si Blue at Jewel kay Luis kaya agad itong umalis. Habang nasa ibabaw sina Blue at Jewel ng tren kasama ang iba pang mga ibon ay nagkakalapit na ang kanilang loob. Dito ay nakarating na sila sa bahay ni Luis ngunit sinugod sila ni Luis at tinakot si Blue at Jewel. Sinabi ni Rafael na kailangan nila ang tulong ni Luis para maalis ang kadena, kaya may naisip na paraan si Luis. Nagulat naman si Blue at Jewel sa naisip na paraan ni Luis ngunit wala na silang ibang pangparaan, dahil natatakot sila sa pamputol ng kadena ay lumipad si Jewel at natatangay niya si Blue. Tumama ang kadena sa bibig ni Luis at nalawayan niya ito, dahil madulas ang laway kaya natanggal ang kadena. Masayang lumipad si Jewel dahil nakalaya na siya, pinapanood ni Blue habang lumilipad ang mga kasama niyang ibon sa himpapawid at nakita naman siya ni Jewel na malungkot na naglalakad. Nilapitan naman si Blue ni Jewel at nagtalo sila dahil sa hindi marunong lumipad si Blue. Lumipad papalayo si Jewel na masama ang loob, sinundan naman ni Pedro at Nico si Jewel. Habang lumilipad si Jewel ay biglang sumulpot si Nigel at hinuli siya nito at nakita naman ni Pedro at Nico ang nangyari. Habang si Rafael naman ay sinundan si Blue, maya-maya ay dumating si Pedro at Nico at sinabi nila ang nangyari, agad naman nilang pinuntahan kasama si Luis. Sa parada, nasa daan na ang ginawang float ng mga tauhan ni Marcel, at dumating naman sakay ng motor si Linda at Tulio. Nakita nila na ang kasali lamang sa parada ang pinapapasok ng security, kaya nagsuot sila ng bird costume para makapasok. Maya-maya ay pinasok si Linda sa loob ng float, si Jewel naman ay kinulong ni Nigel. Habang nasa taas ng float si Linda ay nakita niya si Blue na nakasakay kay Luis kaya bumaba siya sa float. Habang nakasakay naman si Blue sa likod ni Luis ay tumalsik siya at nakakita siya ng skateboard at sinakyan niya iyon at natagpuan niya si Jewel sa loob ng float at nakakulong. Gayon din si Pedro, Nico at Rafael. Biglang sumulpot si Nigel at ikinulong si Blue. Samantala, si Linda at Tulio ay patuloy na hinahanap si Blue at Jewel. Nakita sila ni Fernando kaya naguhulog siya ng palatandaan para masundan sila ng dalawa.
Minaneho naman ni Linda ang isang float para sundan ang float na sinasakyan ng mga ibon. Habang ang mga ibon ay nasa paliparan na at isinasakay na sa eroplano ay nilapitan ni Fernando si Blue at Jewel at nais niya itong patakasin ngunit nahuli siya ni Marcel at Nigel kaya pinaalis siya ngunit kinagat ni Fernando si Marcel at tumakbo na ito papalayo. Naabutan naman ni Linda at Tulio ang eroplanong sinakyan sa mga ibon. Habang papalipad na ang eroplano ay sinalubong naman ni Linda ng minamaneho niyang float ang papalipad na eroplano at sumayad ito sa float, ngunit nakalayo na ang eroplano. Sa loob ng eroplano, gumagawa ng paraan si Blue para makatakas, sinabit niya sa fire extinguisher ang hook na nakasabit din sa kanyang kulungan, at paulit-ulit niya itong binangga hanggang mahulog ang fire extinguisher at nabuksan ang kanyang kulungan, at binuksan niya ang kulungan ni Jewel at ganun din sa iba pang mga ibon. Nang makalabas ang mga ibon sa kanilang mga kulungan at binuksan ni Blue ang pinto ng eroplano, dahil naharangan ng mga bumagsak na kulungan ng pintuan hindi makalabas si Marcel at sabay-sabay na lumipad palabas ang mga ibon, dahil hindi marunong lumipad si Blue ay natatakot siya kaya naabutan sila ni Nigel at hinagis nito si Jewel dahilan para madaganan ang kanyang pakpak ng kulungan, hindi makagalaw si Blue dahil tinapakan ni Nigel ang leeg nito. Buti at gumulong papalapit ang fire extinguisher sa kanila at inabot ito ni Blue at sinabit sa paa ni Nigel at inalis ang pin ng fire extinguisher, kasamang lumipad ng fire extinguisher si Nigel at tumama ito sa propeller ng eroplano, malapit nang bumagsak ang eroplano kaya naghanda na si Marcel para umalis gamit ang parachute, kasunod niya ang dalawa niyang tauhan. Si Blue at Jewel naman ay naiwan sa eroplano dahil hindi makalipad si Jewel ay nahulog siya sa eroplano. Nilakasan ni Blue ang kanyang loob at pikit mata siyang tumalon sa eroplano at naabutan niya si Jewel, niyakap niya ito. Sinabi niya kay Jewel na hindi niya kayang mawala ito, kaya hinalikan siya ni Jewel. Unti-unting binuka ni Blue ang kanyang pakpak at natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na nakakalipad na siya, bitbit niya si Jewel. Masayang masaya sila dahil nakakalipad na si Blue. Si Marcel at ang dalawa niyang tauhan ay nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Habang nakaupo si Linda at Tulio na nalulungkot ay biglang tinuro ni Fernando ang paparating na si Blue at Jewel, at inalagaan ni Tulio si Jewel hanggang gumaling at pinalaya niya na ito. Inampun naman ni Linda at Tulio si Fernando. Ang dalawang ibon ay pinakawalan na nina Tulio at Linda upang manirahan sa tunay nitong tirahan. Nagsimula ang pelikula sa pagdiriwang ng bagong taon, 3 taon pagkatapos ng mga kaganapan, habang sumasayaw sina Blue at Jewel sa gitna ng iba't ibang uri ng mga ibon kasama ang kanilang mga kaibigan sina Rafael, Nico at Pedro, biglang naalala nina Blue at Jewel ang 3 nilang anak na sina Carla, Bia, at Tiago. Tinanong nila iyon kay Luis ngunit iniwan pala ito ni Luis kay Tiny, ngunit nadatnan nina Blue at Jewel ang ginagawa ng kanilang mga anak kay Tiny at naglalaro sila ng paputok at sinaway naman ni Blue ang kanyang mga anak. Aksidenteng si Blue ang natali sa paputok at siya ang natangay nito sa himpapawid at sama-sama silang nanood ng fireworks. Samantala, sina Linda at Tulio ay nasa isang ekspedisyon sa Amazon upang ibalik sa kagubatan ang isang ibon, pagkatapos ay nahulog sila sa isang talon at tinangay ng malakas na agos ng tubig, at nahulog muli sila sa pangalawang talon. Dito ay natuklasan nila ang isang Spix Macao nang mahulog ang isa sa mga balahibo nito. Ang pamilya ni Blue ay namumuhay sa isang syudad, dumating si Jewel dala ang isang Brazil nut, maya-maya ay nakita nilang binabalita sa telebisyon sina Tulio at Linda sa na-encuentro nilang Spix Macao. Hindi makapaniwala si Jewel na marami pa palang katulad nila. Naniniwala si Jewel na dapat silang pumunta sa Amazon upang tumulong sa paghahanap ng mga asol na Macao, ngunit hindi sigurado si Blue sa desisyon ni Jewel ngunit kinumbinse siyang sumama. Tuwang-tuwa naman ang mga batang ibon. Samantala, ibinalita ni Blue sa mga kaibigan niya na pupunta sila sa Amazon. Habang naghahanda ang pamilya ni Blue papuntang Amazon, si Blue ay magdadala ng isang fanny pack na puno ng mga supply, kabilang ang isang GPS, na ikinaiinis ni Jewel. Nagpasya din sina Rafael, Nico at Pedro na sumama sa Scout Talent para sa Carnival. Sinubukan ni Luz na sumunod, ngunit naiwan siya ng mga ibon. Nagplano si Nigel na maghiganti kay Blue kasama ang kanyang mga bagong kasama, isang anteater na nagngangalang Charlie at isang poison dart frog na nagngangalang Gobby. Habang nagtatrabaho si Nigel sa isang tindahan at nagpahula ang bata, nakita niya ang pamilya ni Blue at naalala niya ang nangyaring aksidenteng tumama siya sa propeller ng eroplano dahilan kaya hindi na siya nakakalipad. Nagalit si Nigel kaya inatake niya ang bata at ang lalaki.
Sumakay ng barko ang pamilya ni Blue papuntang Amazon, at naroon din sina Nigel, Charlie at Gabby. Plano ni Nigel na gantihan si Blue kaya ng hating gabi na ay pinuntahan nila ang kinaroroonan ng pamilya ni Blue. Habang natutulog si Blue ay papatakan na sana ni Gabby sa bibig si Blue ng lason ngunit pinigilan ni Nigel si Gabby dahil gusto niyang siya ang pumatay kay Blue. Ngunit si Charlie nakapasok ang nguso nito sa bote kaya nang matanggal ito ay tumama sa buton at lumikha iyon ng tunog kaya nagising ang mga tao kaya tumakas sila. Nang marating na nila ang Amazon lumipad na ang pamilya ni Blue patungong kagubatan. Samantala, natuklasan ng Big Boss, ang pinuno ng isang grupo ng mga illegal logger, ang ekspedisyon ni Linda at Tulio upang hanapin ang mga Macau at inutusan nito ang kanyang mga alipors na tugisin ang mga ito. Sa kagubatan, hinahanap pa rin ni Linda at Tulio ang mga azul na Macau, nakarating naman sa gubat ang pamilya ni Blue at ang kanilang mga kaibigan. Habang naghahanap si Blue ay nakita niya sa kanyang GPS na may malapit na tao sa kinaroroonan niya kaya binalikan niya sina Jewel ngunit wala na sila. Maya-maya ay dinagit siya ng malaking ibon at dinala siya kung nasaan ang kanyang pamilya. Namangha sina Jewel at Blue dahil napakaraming azul na Macau ang dumating. Hindi inaasahan ni Jewel na makakasama niya muli ang kanyang ama na si Eduardo na matagal na noalay sa kanya. Ibinalita ni Eduardo sa kanyang kawan ang pagbabalik ng kanyang anak na si Jewel. At nakasama niya muli ang kanyang tiyahin na si Mimi, at ang kababata niyang si Roberto kaya biglang nagkaroon ng pagdiriwang dahil sa pagbabalik ni Jewel. Samantala, si Nigel at ang dalawa nitong kasama ay naruroon na rin sa gubat at nakakita siya ng mga asul na Macau. Si Roberto naman ay inimbitahan niya si Jewel at Blue na doon na magpahinga sa kanyang pugad. Nagising si Linda dahil may lumapit na unggoy sa tent nila kaya itinaboy niya ito. Isang umaga, inaya ni Eduardo si Blue na mag-ikot sa lugar ngunit hindi nagustuhan ni Eduardo ang fanny pack ni Blue dahil gamit iyon ng tao, kaya iniwan na lamang iyon ni Blue kay Jewel. Habang nag-iikot sina Eduardo at Blue sa kagubatan ay balak pala ni Eduardo na pag-insayuhin si Blue, kaya nag-insayo si Blue ng iba't ibang paraan. Habang nagpapaliwanag si Eduardo tungkol sa Brazil nut ay nakatulog na pala si Blue kaya nagalit si Eduardo. Maya-maya ay dumating ang 3 pulang ibon at pinaalis sila ni Eduardo. Ilang sandali pa ay nakakita si Eduardo ng paparating na mga tao at nag-aalala siya dahil lalong lumalapit na sa lugar nila ang mga tao. Kaya iminungkahi ni Blue na dapat na nilang hanapin si Linda. Nagtaka naman si Eduardo kung sino si Linda kaya pinaliwanag ni Blue kung sino si Linda. Dito ay tinanggihan ni Eduardo ang mungkahi ni Blue dahil ayaw niya sa mga tao. Nakita naman ni Linda at Tulio ang mga taong pumuputol ng mga puno kaya hindi nakapagpigil si Linda at nilapitan niya at pinagsabihan niya ito ngunit napansin ni Tulio na iba ang plano ng mga taong yun sa kanila kaya pinatakbo niya si Linda. Nakabalik na sina Eduardo at Blue mula sa pag-iikot. Dito ay pinakita ni Eduardo na hindi niya nagustuhan si Blue. Pinakita ni Blue kay Jewel ang kanyang GPS na nakita niya na kung nasaan ang kinaroroonan ni Linda at Tulio. Ngunit ayaw ni Jewel na hanapin pa ni Blue sina Linda at Tulio at mas nais nitong panuurin ang paglubog ang araw. Sinabi ni Blue sa kanyang mga kaibigan na pinagdududahan siya ni Eduardo dahil isa siyang pet. Samantala, si Linda ay nasa itaas ng puno at nagmamasid sa mga taong nagpuputol ng mga puno, ngunit sa kasamaang palad ay may lumapit na ahas sa kanya kaya narinig ng 2 lalaki ang ingay niya. Hinanap ng 2 lalaki si Linda ngunit bumagsak sa kanila ang ahas. Habang si Blue ay naghahanap ng Brazil nut ay inagaw ng mga unggoy ang kanyang fanny pack at GPS kaya hinabol niya ang mga ito at nabawi ang mga gamit niya. Nang makakita na siya ng Brazil nuts ay naroon na naman ang mga pulang ibon at sinabi sa kanya na naroon si Blue sa kanilang teritoryo at kumukuha ng pagkain. Hindi alam ni Blue na nalabag niya ang batas ni Eduardo kaya hinamon si Blue ng pulang ibon ng laban. Sinabi ni Blue kay Eduardo na nakarating siya sa lugar ng mga pulang ibon at iyon ay hindi niya sinasadya ngunit nagalit si Eduardo sa kanya. Pinaghanda ni Eduardo ang malalakas na ibon sa isang laban. Samantala, nahuli sina Linda at Tulio ng illegal loggers at tinali sila sa puno. Nagsimula na ang laban ng asul na Macau at pulang mga ibon sa pamamagitan ng isang laro. Sa huli natalo sila. Nagalit si Eduardo kay Blue dahil sa pagkatalo kaya ninais na ni Blue umuwi ngunit ayaw ni Jewel dahil mas masaya ang mga anak nila sa gubat. Pinuntahan ni Blue ang tent ni Linda at Tulio para magpaalam ngunit hindi niya nakita si Linda. Maya-maya ay sinugod siya ni Roberto at sinabihan siyang traidor dahil kumakampi si Blue sa mga tao. Maya-maya ay may dumaan na heavy equipment gamit ng mga illegal loggers kaya natakot ng sobra si Roberto.
ngunit inutusan ni Blue si Roberto na bumalik at balaan ang mga kasamahan nito at hahanapin naman ni Blue ang mga kaibigan niya. Habang sina Linda at Tulio ay gumagawa ng paraan para makatakas sa pagkakatali ngunit hindi nila magawa, maya-maya ay nakita ni Linda ang asul na Macau kaya tinawag niya ito. Hindi niya inakalang si Blue ang asul na Macau. Pinakawalan sila ni Blue sa pagkakatali at sinundan nila si Blue at narating ni Blue ang bahagi ng kagubatan na sinira ng mga illegal loggers. Binalita ni Roberto kay Eduardo na pinasok na sila ng mga illegal loggers at tinutulungan sila ni Blue. At inutos ni Eduardo na lumikas na sila ngunit ayaw ni Jewel iwan si Blue dahil siya ang pamilya niya. Maya-maya ay dumating si Blue, sinabi niya na dapat nilang ipaglaban ang kagubatan dahil lugar nila yon. Samantala, hinarang nina Linda at Tulio ang mga illegal loggers. Napahinto naman ang operator dahil sa nakitang niyang napakaraming asul na Macau ang nasa mga puno. Natakot at tumakbo ang mga tauhan ng Big Boss kaya pinigilan niya ito at pinabalik sa trabaho. Sa pangunguna ni Blue ay sinugod nila ang mga illegal loggers at inatake, maya-maya ay dumating ang mga pulang ibon at tulong-tulong silang atakehin ang mga tao. Aksidenteng bumangga si Eduardo kaya bumagsak siya sa lupa. Hinarang ni Linda ang nais manakit kay Eduardo gamit ang heavy equipment ng mga illegal loggers kaya nailigtas ni Tulio si Eduardo. Dito ay nagtulungan at nagkasundo ang lahat ng uri ng mga hayop. Dahil wala na ang mga tauhan ng Big Boss ay siya na lamang ang gumawa ng pagpuputol ng puno gamit ang mga dinamita. Sinugod ni Nigel ang Big Boss dahil nais niyang siya ang papatay kay Blue kaya nadapa ito sa harap ng malaking sawa. Habang si Blue ay inaalis ang mga dinamita na nakatali sa mga puno, nais niya itong pasabugan sa himpapawid ngunit hinabol siya ni Nigel. Sa kasamaang palad ay sumabog na ang dinamita at sumabit sila sa baging. Pinatamaan ni Charlie at Gabby si Blue ngunit aksidenteng si Nigel ang tinamaan ng palasong may lason. Dumating ang pamilya ni Blue at mga kasama nila. Inakala ni Nigel na mamamatay na siya dahil sa lason, kaya nahulog siya sa lupa. Dahil akala ni Gabby na patay na si Nigel ay uminom din siya ng lason na galing din sa kanya, ngunit buhay pa pala sila dahil sa pagkakamali. Sinabi ng anak ni Blue na hindi naman poisonous ang palaka. Nagulat si Gabby at Nigel dahil sa pagkakaalam nila ay may lason si Gabby ayon sa mga magulang niya. Nang susugurin ni Nigel si Blue ay hinila siya ni Ga. Ang kagubatan ay kanilang nailigtas at naging masaya ang mga hayop. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.